Palasyo, Malacanang nagbabala sa mga opisyal ng gobyerno matapos naman na mahuli ang mga Pinoy na umano'y sangkot sa Chinese spy ring. Pagpapalawig ng EDCOM-2, ganap na ang batas matapos nalagdaan ito ng Pangulong Marcos. Si Speaker D ay tiniyak naman ang suporta ng Kamara sa reforma ng edukasyon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Pinaalalahanan ngayon ng Palasyo ng Malacanang ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na maging mapagmatyag sa paghawak ng sensitibong impormasyon matapos maaresto ang ilang Pilipino na umano'y sangkot sa isang Chinese spy ring. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa ulat ng National Security Council, may mga individual na natukoy na sangkot sa espionage at foreign directed malign activities. Sinabi ni Castro na kasalukuyang tinutugunan na ito ng mga ahensya ng seguridad sa bansa sa ilalim ng Insider Threat Program. Dahil dito, nananawagan ang palasyo sa mga nasa gobyerno na maging maingat at mapanuri sa kanilang mga tanggapan. Hinikayat ng Malacanang na bantayan din ang kanilang mga opisina, protektahan ang mga sensitibong impormasyon ng gobyerno at tiyaking hindi ito makokompromiso ng mga individual na maaaring magdulot ng banta sa pambansang seguridad. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung anong particular na state secrets ang umano'y ninakaw at ipinasa sa pamahalaan ng China. Sa kabilang dako, nilagdaan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig ng mandato ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na 2 taon upang ipagpatuloy ang pangangasiwa sa mga reforma sa sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng Republic Act 12315 na nag-amyenda sa Republic Act 11899, pinalawig ang operasyon ng komisyon lampas sa orihinal nitong 3 taong termino. Ayon sa batas, magpapatuloy ang EDCOM-2 sa pagsasagawa ng karagdagang pag-aaral at konsultasyon at babantayan ang pagpapatupad ng National Education and Workforce Development Plan. Inaasahan din ng komisyon na makipagtulungan sa Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, DSWD at Department of Health kasama ang Kongreso at iba pang partner. Layunin din ng komisyon na itugma ang curriculum, paraan ng pagtuturo at mga sistema ng pagsusuri. Nilagdaan ng Pangulo ang batas noong March 4 at magkakabisa ito 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o sa isang pangalagang may malawak na sirkulasyon. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bojo D. III na patuloy na susuportahan ng House of Representatives ang mga reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng batas at sapat na pondo. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, mahigit 1.3 trillion ang inilaan para sa sektor ng edukasyon, ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng bansa. Nasasaklaw sa basic education, higher education at technical vocational training. Kabilang din sa mandato ng komisyon ang pag-update sa National Education Agenda upang maisama ang mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, digital technology at green innovations. Pakinggan natin si House Speaker Faustino Bojo D. III. Seryoso tayo sa reforma sa edukasyon. Hindi ito simpleng extension. Isa itong malinaw na mensahe na ang mga reformang sinimulan ay kailangan tapusin, palalimin at tiyaking may pagmatagalang epekto sa buhay ng ating mga mag-aaral, guro at pamilya. Pinapakita ng Kongreso ang determinasyong ito hindi lamang sa batas, kundi pati sa pondo, sa pagbibigay ng pinakamalaking budget para sa edukasyon sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil naniniwala tayo na ang tunay na puhunan ng bayan ay ang edukadong Pilipino. Si House Speaker Faustino Bojo D. III. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio.
Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.